Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ofalsa, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Siksikan na ang stall sa mga tao. Lahat ay nagkukumpulan at nag-usap ng mahina. Matagal ding sumiksik si Han Sanchen sa labas bago niya inipit ang isang lugar sa gitna ng mga tao at isiniksik ang kanyang ulo. Sa stall, isang binata ang nagpupunas ng pulang batong hiyas sa mesa. Ang gemstone ay malinaw na kristal, at ito ay talagang pambihira sa unang tingin. Ito ay kumikinang na may napakababa ngunit kapansin-pansing madilim na liwanag. Ang batong ito ay pambihirang, ito ay isang nangungunang sandata na nagpapadalisay sa kaluluwang bato. Ang mga bato ng kaluluwa ay maaaring gamitin upang mag-imbak ng tunay na enerhiya, at pagkatapos ay i-embed sa mga armas, maaari nilang i-maximize ang opensyiba ng armas. Oo, parang isa pang armas na kaluluwa. Gayunpaman, kumpara sa kaluluwa ng sandata, ang soulstone ay higit na maginhawa. Ang pinakamahalagang bagay ay kung ikukumpara sa soulstone, kahit na ang lower limit ng soulstone ay maaaring mas mababa, ang upper limit ay maaaring mas mataas din. Sa madaling salita, ang engravings ng soulstone ay natural na hindi kasing lakas ng weapon soul, pero ang engravings ng soulstone okay lang, hindi iyon mas masahol pa sa weapon soul. Bahagyang sumimangot si Han Sanchen, may kayamanan ba? Sa madaling salita, ang soulstone ay maaaring ituring na isang uri ng dragon heart sa isang tiyak na lawak. Kung ang puso ng dragon ay sumisipsip ng sapat na espiritual na enerhiya, natural na mas makakatulong ito sa Han Sanchen. Sa kabilang banda, masasabi rin na kung ang puso ng dragon ay hindi sumisipsip ng sapat, ito ay hindi gaanong makakatulong sa Han Sanchen. Sa makatuwid, ang kalidad ng soulstone ay napakahalaga. Gayunpaman, kahit paano mo ito sabihin, ang pagkakaroon ng bagay na ito ay tiyak na mas mahusay kaysa sa hindi pagkakaroon nito. Kung tutusin, ito ay isang karagdagang bonus. Lalo na sa mga high-end na laro, kapag ang lahat ay pantay-pantay, at kapag ang lahat ay maaaring sulitin ang lahat, ang bagay na ito ay simpleng sandata na maaaring baguhin ang sitwasyon ng labanan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang bagay na ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa Han Sanchen. Alam mo, ang pangupalakol ngayon ay mas hindi komportable at mas malala pa kaysa noong unang nakuha ito ni Han Sanchen. Habang ang Han Sanchen ay patuloy na tumagos ng mas malalim sa nasusunog na lungsod ng buto, ang presyon ay tumataas, at kailangan din niya ang napapanahong tulong ng panguaks. Gayunpaman, si Han Sanchen ay palaging nagdurusa sa hindi pagkakaroon ng pagkakataong baguhin at palakasin ang panguaks. Ngayon, ang pagkakita sa soulstone na ito ay biglang napukaw ng maraming interes. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay ang bagay na maaaring makatulong sa pangupalakol sa pinakamalaking lawak ng hindi binabago ang pangupalakol. Siyempre, alam na alam din ni Han Sanchen na ang ganitong uri ng top quality ay hindi lang ang gusto niyang makasama. Natatakot ako na gusto ito ng karamihan sa mga tao dito. Ang pagkakaroon ng napakaraming tao sa paligid ay nagsasalita ng mga volume. Interesado, nakangiting tanong ni Ivory. Masayang tumango si Han Sanchen, ngunit wala siyang lakas sa kanyang bag. Sinabi ng aming master na walang presyo para sa bagay na ito, kaya kung interesado ka dito, maaari kang magbid at subukan ito mismo. Pagkatapos magsalita ng buli ng bato, nagpatuloy siya, ngunit gumawa muna tayo ng kasunduan. Natural na magkakaroon ng bentahe ang may mataas na presyo, ngunit hindi ito maaaring gumanap ng mapagpasyang papel dahil gusto pa ng ating Panginoon na makita ang kapalaran. May tadhana at presyo, kung pagsasamahin mo ang dalawa, makukuha mo ang bagay na ito. Matapos marinig ang dalawang kahilingang ito, maraming tao ang biglang na-depress. Hindi isyo ang pera,
Lahat ng pwedeng pumunta dito may pera, ang problema ay tadhana. Ang bagay na ito ay hindi nakikita ng malinaw at hindi maaaring hawakan, kaya sa huling pagsusuri, ang lahat ay nakasalalay sa swerte. Kung sinuswerte ka, natural na magkakaroon ka ng kapalaran. Sa kabilang banda, nangangahulugan ito na walang pagkakataon. Ito ay isang laro ng pagkakataon kung saan lahat ay may pagkakataon, ngunit ito rin ay tila isang laro kung saan ang lahat ay pinanghihinaan ng loob na huminto. Maraming tao rin ang umiling sa oras na ito, halatang alam nilang lahat na bagamat mukhang maganda ang bagay na ito, napakababa ng posibilidad na makuha ito kaya nakakagulat. Mukhang maaari kong tingnan ang bagay na ito upang i-refresh ito. Where can I find this thing called fate? Isa lang ang alam ko sa buong buhay ko, and that is, kung may pera ka, you will have fate. Sayang naman na kahit gaano pa tayo kay Aman ay baka wala tayong mabili dito. Nakikinig sa mga buntong hininga ng lahat, nakaramdam ng pag-asa si Han Sanchen, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay, naglakas loob akong magtanong, ano ang kapalaran? Magandang tanong ito, young master. Nang marinig ng lalaki ang tanong ni Han Sanchen, bigla siyang natuwa. Kasunod ng paninindigan ng lalaki, ang mga tao ay unang sumulyap kay Han Sanchen, at pagkatapos ay ibinaling ang lahat ng kanilang mga mata sa lalaki, naghihintay ng kanyang sagot. Ngumiti ng mahina ang lalaki, ngunit, sa kasamaang palad, wala akong sagot, at hindi nilinaw ng Panginoon kung ano ang kapalaran. It's just that we will keep this soul stone here for 3 days, so you don't have to worry about anything. Lahat ay nakasalalay sa kapalaran, at ang lahat ay natural na susunod sa kapalaran. Ang pangungusap na ito ay hindi lamang nagpakalma sa puso ng lahat ng naroroon, ngunit ito rin ang nagparamdam sa puso ng bawat isa na parang tinamaan. 3 araw, at least parang malaki pa ang opportunity sa mga walang sagot, tutal may oras pa at lahat kayang ipaglaban. Ngunit sa loob ng 3 araw, ang lahat ay nakasalalay sa kapalaran, at ito ay talagang isang walang kabuluhang pag-iral. Nagkatinginan sina Han Sanchen at Ivory at ngumiti sa isa't isa. Dahil sinabi na ng lahat, hindi na talaga kailangang manatili dito. Bagamat maraming tao, kasama na si Han Sanchen mismo, ang nag-aalala na nakakalungkot na makaligtaan ang anumang pagkakataon ng kapalaran kung aalis lang siya ng ganito, alam na alam din ni Han Sanchen na wala ka rito para bantayan ang kapalaran, maaari mong panatilihin ang mga bagay bilang iyo. Tingnan mo ang tadhana, sundin mo ang tadhana, mangyayari ang lahat. Pagkaalis agad ni Han Sangqianliang at ng kanyang asawa kasama ang kanilang 2 apprentice, sa ikalawang palapag ng isang food shop na nasa tapat mismo ng stall, dahan-daang inilapag ng isang matandang lalaki ang tsaa sa kanyang kamay. Sa tapat niya, nakaupo ang isang babaeng napakapinong make-up, nakasabit sa kanyang mga balikat, leeg, at likod ng kanyang mga kamay ang mga palamuting pilak puti, siya ay may magaan na belo sa kanyang mukha, at may maliliit na pilak na palamuti sa paligid ng belo. Nagbibigay ito sa kanya ng kakaiba at kakaibang hitsura. Mukhang mas nakikita mo ang mga tao, dahan-daang ngumiti ang matanda. Hindi nagsalita ang exotic na dilag, nakatutok pa rin ang mga mata niya kay Han Sanchen na unti-unting lumalayo. Sayang may asawa na siya, at baka mga anak pa niya ang 2 anak na kasama niya, ngumiti ang matanda at sinabi, Jinger, tila hindi pa dumarating ang iyong kapalaran. Bawiin ang kanyang tingin, ang kakaibang dilag ay bumalik sa kanyang katinoan, ngumiti ng marahan, humigop ng tsaa, at pagkatapos ay sinabi, Lolo, ako ba, si Majing, ganyang klase ng mababaw na babae sa iyong paningin. Napangiti ng mahina ang matanda at saglit na nakaramdam ng kawalan ng magawa, Lolo, paano mo nasabi iyon? Gayunpaman, itong soulstone ay ang pinakamahalagang kayamanan ng ating pamilya Sima, at ito rin ay isang relic na iniwan ng iyong ina sa iyo, natural, ang gayong makamundong kayamanan ay dapat gamitin sa buong potensyal nito, paanong ang bisa at kahulugan ay magiging kasing simple ng paghahanap lamang ng isang tao. Lolo, hindi naman ganoon, siguro, kapag masaya si Jinger, maibibigay niya ito sa taong nakatakdang gawin ito ng libre. Pinapanood ka ni Lolo simula pagkabata, bagamat alam niyang si Jinger ay tiyak na mabait, alam din ni Lolo na walang pakinabang at walang dahilan para maaga. Ngumiti ng mahina si Sima Jing at hindi nakasagot sa oras, sa halip, tumingin siya sa likod ni Han Sanchen ng matagal,
Sino ang makakapagsabi ng sigurado tungkol sa ilang bagay? Sa kalye, dinala na ni Han Sanchen si Ivory at 2 apprentice sa kabilang dulo ng kalye. Maraming mga stall na ngayon ang may tauhan, at lahat ng uri ng mga kayamanan ay natural na umuusbong sa walang katapusang. Tinitingnan lang ito ni Han Sanchen, dahil alam niya na marami sa mga bagay na pwedeng i-display dito ay hindi naman talaga mabenta. Ang ilan sa mga ito ay mga bagay lamang na ipinakikita ng iba mula simula hanggang wakas, ang purpose syempre para lang ipakita ang mga kayamanan mo, wala nang iba. Mukhang hindi gaanong makita. Medyo nobela ang iba't ibang mga kayamanan, ngunit kung gusto mong bilhin ang mga ito, kailangan mong subukan ang iyong kapalaran upang makita kung ang iba ay nagbebenta ng mga ito. Ang susi ay upang makita kung kaya mo ito, napabuntong hininga si Ivory. Sa katunayan, kahit na mayroong maraming uri ng mga kayamanan, at maraming mga bagay na si Han Sanchen, na nakakita ng maraming mga kayamanan, ay lubos na namangha, ang panloob na pangunahing punto ng Ivory ay napakahusay. Hindi makabili ng kahit ano. Master, paano kung simulan na natin ang pagbebenta ng mga gamit natin? Anyway, wala nang susunod na gagawin, Pei Yuan said. Tumanggo din si Pei Mo. Master, may sense ang sinabi ni Pei Yuan. Anyway, dahil napakaraming tao sa meeting na ito at marami sa mga kayamanan ang hindi ibinebenta, natural na nakakaakit tayo ng maraming atensyon sa pamamagitan ng pagtitinde ng mga bagay-bagay. Panipi, ngumiti si Han Sanchen at dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig. Huwag kang mabalisa, ang bango ng alak ay hindi takot sa malalalim na eskinita, pero bawal din na ibenta na lang ng libre. Tulad ng Soulstone ngayon lang, totoo man o mali ang dahilan ng tadhana, isang bagay ang tiyak, ang Soulstone na ngayon ang pumukaw sa gana ng lahat. Kung ang Soulstone ay malinaw na napresyuhan sa simula, o kung ang mga tao ay nagbid upang makipagkompetensya, ang halaga nito ay talagang napakataas, ngunit tiyak na magkakaroon ng katumbas na limitasyon. Ngunit pagkatapos ng operasyon ng kabilang partido ngayon, ito ay malinaw na ang kasalukuyang Soulstone ay mabibili ngunit hindi mabibili sa sukdulan. Sa madaling salita, maaaring nagkaroon ng lakas ng loob si Han Sanchen na magtanong sa isang tao kung magkano ang halaga ng Soulstone ngayon, kahit may pera siya sa bag niya, hindi siya makahingi. Sa kabaligtaran, kung ang isang tao ay maaaring magbukas ng kanyang nakaraang mentally bidding, kailangan niyang magpasalamat at sumang-ayon ng paulit-ulit. Ito ang paraan ng laro ng negosyo. Ang tubig sa loob ay napakalalim, at maaaring hindi ito mahawakan ng mga ordinaryong tao. Gaya ng sinabi ko kanina, kailangan nating maghintay ng pagkakataon. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Anong mga pagkakataon? Matagal na tayong namimili dito at wala tayong nakikitang pagkakataon, sabi ni Pei Yuan. Tumanggo rin si Ivory. Oo, Sanchen, alam ko kung ano ang gusto mong gawin, ngunit ito ay isang sikat na tindahan kung tutuusin, hindi banggitin ang mataas na kalidad ng mga bisita, tinitingnan lamang ang mukha ng sikat na tindahan, sa katunayan lahat ng tao ay hindi rin ito magdudulot ng labis na kabuluhan. Tumanggo si Han Sanchen. Oo, ayon sa teorya, totoo, gayunpaman, Ivory, nakalimutan mo na kung saan may mga tao, may mga ilog at lawa, may mga bagay na hindi kasing simple nang nakikita mo sa ibabaw. Furthermore, for some things, before there is conflict of interests, everyone will be naturally treat each other with courtesy, but once interests are involved, it will be different, just wait, it will happen sooner or later. Siyempre, sa bandang huli, si Han Sanchen ay mayroon ding sariling mga iniisip at tugon, hinding-hindi niya itataya ang lahat ng kanyang pera sa isang mangmang na hula. Then saan tayo pupunta ngayon? Alam ni Ivory na mahirap para sa iba na tumalikod si Han Sanchen kapag nagpasya siyang gumawa ng isang bagay. Sa makatuwid, dahil iginiit ni Han Sanchen, siya, bilang kanyang asawa, ay walang iba kundi ang suporta. Itinaas ni Han Sanchen ang kanyang ulo at tumingin sa langit, gumabi na. Tara na mag-dinner na tayo. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Bandang 8:00 na ng gabi. Kung ito ay isang tahimik na bansa, ito ay halos oras na para matulog, ngunit sa malaking tindahan na ito, kapag ang mga ilaw ay maliwanag, ito ay simula pa lamang ng nightlife. Sa makatuwid, sa oras na ito, ang gourmet food shop ay halatang pumasok sa sandaling ito ay talagang puno ng negosyo. Master,
Saan tayo kakain? Actually, I think medyo masarap yung snack sa hapon, paano kung ituloy natin ang pagkain ngayong gabi? Master Wife, okay lang ba? Ang dalawang bata ay mga bata pa, at ang kanilang kawalang kasalanan ay walang alinlangan na nahahayag sa harap ng pagkain. Ngumiti lang ng bahagya si Ivory, alam niya na depende sa Han Sanchen kung saan kakain. Tanong mo sa amo mo, ngumiti si Ivory. Sabik na tumingin kay Han Sanchen ang dalawang bata. Ngumiti si Han Sanchen, sige, kain tayo ng masarap. Saan pupunta? Kung saan maraming tao, ibig sabihin ba masarap ang pagkain doon? Nagtinginan sina Piyuan at Pimo, kahit na ang mga salita ng master ay napaka-refresh at maganda, kasama niya sa mahabang panahon ay nagbigay sa kanila ng hindi kilalang premonition. Master, totoo yan pero, oo Master San, ang daming tao. Kain na lang tayo at hindi na tayo maglilibot tingnan kung ilan tao ang nakaupo sa bawat restaurant ha. Ngumiti si Han Sanchen, dalawang hanggal na lalaki, kung saan napakaraming tao, kailangan mo bang mag-isip ng sobra? Anong ibig mong sabihin? Alam ni Master kung saan maraming tao. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, dapat malaman ito ng sino mang may ilang utak. Nasaan ka na? Marahan na ngumiti si Ivory, pag-isipan ninyong dalawa, kung aling pagkain ang dapat kainin ng karamihan. Nagkatinginan sina Piyuan at Pimo, pwede kaya, ang sabi ni Master. Alam namin. Halos sabay na nag-isip ang dalawa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!